Ito po, kaibigan, laging tinatanong sa akin na may diabetes, high blood, overweight, bakit ako tumataba? Ano kailangan ko inumin? Tuturo ko sa inyo ang best drink, tsaka worst drink for diabetes, obesity, pati sa high blood. Yan, okay? So, shortcut ko na sa inyo. Ang magagandang drinks, pero explain ko mamaya, tubig, syempre, mga tsaa na walang asukal, buko, tubig ng buko, okay din, ha? O, chamomile tea, yan mga okay. O, nilista ko na. Number 1 talaga, tubig. Pwede rin ng lemon water or calamansi water. Huwag na lagyan ng matatamis na honey, yan na lang. Unsweetened tea, black coffee, pwede rin. Herbal tea, yung mga tsaa. Tapos vegetable juice, pwede rin. Yung mga pipino, low-fat milk, pwede rin. Tulad ng sinabi ko, buko, pwede rin. Pero, ito may calories, may limit. Isa-isahin natin para malinaw. Ang pinakamaganda talaga, kung gusto nyo talaga shortcut, tubig talaga. Tubig ang pinaka-healthy, 0 calories, wala talaga tayong problema dito sa tubig. Anong klaseng tubig? Basta malinis. Purified water, bottled water, pwede po yan. Hindi na kailangan ng mamahaling tubig, ha? Hindi ko kayo pinapabili. Basta malinis, walang problema. Ang tubig mismo, maraming benefits. Pakita natin, Doc Lisa. Nakakapayat siya. Ayan, ang panlaban sa infection. Healthy heart. Okay? Pampalakas na energy. Bawas constipation. Tubig kasi marami talagang benefit. Laban sa UTI, sa mga hyperacidity. So, pag tubig, walang calories. Kahit marami inumin mo, lalo na kung maligam-gam na tubig, wala po problema. Ano pa ibang option? Pwede yan, mga tubig na may mga pipino, unsweetened tea, plain water, black coffee. Ito, meron din mga seltzer. Oh. Ang seltzer parang carbonated siya. Carbonated water. So, ang best drinks ay tubig, black coffee, low-fat milk. Ano ang worst? Mamaya explain ko yung worst. Diba? Soft drink, syempre. Iced tea, alcohol, o energy drinks, o kahit sports drinks. Tuturo ko sa iyo mamaya sino pwede, sino hindi pwede. Ito naman kasi lilimitahan mo lang. Hindi ko naman sinasabi huwag uminom. Depende po kung gaano kayo katanda, gaano kataas ang blood sugar nyo. Tapos yung mga fruit juice na nasa lata, nasa bote, medyo mag-iingat din tayo. Lalo na kung may added sugar. Ito may added sugar. Ito walang added sugar. Okay? So ano mga lilimitahan? Soft drinks, lahat ng klase. Pati diet. Diet soft drinks, sabihin mo 0. Hindi rin po ganun kaganda. Explain ko mamaya. Iced tea. Ang daming asukal nito. Mga 10 kutsaritang asukal bawat soft drinks. Parang kumain ka na ng asukal, kinain mo yung 10 teaspoon. Milk tea. Nako, mas matamis pa. Energy drinks, di ba? Sports drinks, pwede to kung atleta ka. Okay? Kung nagja-jogging kayo, nag-badminton kayo, pawis na pawis, nag-marathon, pwede kayo uminom. Pero kung naglalakad lang kayo sa mall, huwag na kayo mag-sports drink kasi hindi mo na kailangan matamis pa rin siya Pang-athlete siya, pang-bigay ng energy sa pagod na pagod. Hindi naman kayo nagpapagod, palakad-lakad lang. Huwag na kayo mag-tubig na lang tayo. Sugary fruit juice, papakita ko bakit siya dapat bawasan o limitahan. Pag may kape o tsaa, pwede naman, huwag mo na lagyan ng maraming asukal. Diba? Alcohol, hindi rin po maganda. Marami rin calories. Explain ko isa-isa. Okay? Yan, ang mga iiwasan. Makulay pa. Tingnan nyo, ang dami ng asukal. Ito yung teaspoons of sugar. Isang soft drinks, I think mga 500 ml siguro to. Ano? Tignan mo tong soft drinks na to. Ang dami niyang asukal. 15 teaspoons of sugar. So, anong nangyari dito, parang naglagay ka ng tubig, naglagay ka ng 15 kutsaritang asukal dito, nilagyan mo ng kulay at ibang mga flavoring. So, parang uminom ka ng tubig at kinain mo to 15 times na asukal. Ganun karami ang makakain ng katawan mo kung ininom mo lahat to. Gusto natin ng iced tea, mga tea na masasarap, may flavored, kahit yung mga vitamins pa. Ayan 8 teaspoons of sugar pa rin. Ito, 14 teaspoons of sugar pa rin. Energy drinks, 16 ounce, 13 teaspoons. Ganun karami. Orange juice,
Mga juice kasi natin, marami, pag nabote na, nalalagyan ng added sugar para matamis. 'Di ba? So yan, no? 11 teaspoons. So, energy drink. Sports drink. 'Di ba? Sabi natin, healthy siya. Healthy siya kung nag-exercise ka, 9 teaspoons of sugar siya. At least mga 200 to 300 calories. Parang kumain ka na isang platong kanin. Ano mas gusto nyo? Saan kayo mas busog? Isang platong kanin o isang baso nito? 'Di ba? Magkanin na lang kayo tapos magtubig na lang. Pareho din. Ito kasi nakakasira sa diabetes. Lalo na kung may edad na kayo, malaki na bilbil, malaki na tiyan, gusto natin magpapayat, mahina na metabolism natin. Wag na to. Nakatago yung sugar. Hindi mo to nakikita, ito na nakikita mo. Kala mo lang healthy pero hindi pala. Okay? Hindi ko sinasabi itigil nyo. Sabi ko, kung payat kayo, nag-exercise kayo, malakas, walang problema. O, bodybuilder, okay lang yan. Pero kung nakaupo lang tayo lagi, di ba? Piliin nyo na lang itong tubig. Okay? Kasi minsan ng mga juice, depende. Pagdating sa mga bata, ito, tips din sa bata. Habang bata, tubig, pwede, gatas, huwag masyado sanayin sa matatamis. Ang limit nga ng bata, ang binibigay sa bata is 6 teaspoons of sugar ang parang limit nila for the day. Kung nabigyan nyo ng ganito, lampas na sila, Lampas na yan sa 6, Hindi pa kumakain. Stay hydrated. Ang mga bata, kailangan maraming tubig. Tubig ang sabi ko. Pwede lagyan ng lasa. Baka yung mga halaman o lagyan ng konting, pwede mag-freeze ng fruit konti sa ice tray para lang may amoy at may ibang lasa. Bawasan lang sugar. Read the label. Tingnan nyo kung mataas ang calories. Ilang calories itong bote na binibili ninyo. Limit juice intake kahit 100% fruit juice kasi nga, mamaya explain ko, natanggalan na ng fiber, nadagdagan pa na asukal, ang dami pa rin sugar. Kung gusto nyo, mamaya yung prutas mismo. Sports drinks, bawasan unless atleta ka. Unless construction worker tayo. Nakabilad tayo sa araw, pagod na pagod, pwede itong sports drink. Pero kung nakaupo lang tayo sa office, hindi naman pinapawisan, mag-sports drink, tataba tayo. Sa alak, hindi rin po maganda. Alak and alcohol, hindi maganda. I-mix siya kasi nakakataas ng blood sugar. Pati yung gamot nyo, magugulo yung dosis. Kung ano dosis ng gamot mo, magugulo. Kasi nga nakaka-apekto yung alcohol sa pag-absorb ng gamot sa katawan. Yan, limit drinking, lalo na kung walang laman, ang tiyan. Tingnan nyo, ang sari-saring alcohol, beer, whiskey, rum, gin, wine, ang daming calories, 180, 75. Marami pa rin. Kakataba pa rin to. Kaya nga may beer belly, di ba? Tinatawag beer belly. Ilan? 6 na beer. Lalaki ang tiyan. Ang daming calories, So, kanin na lang o gulay na lang, tsaka tubig. Tubig talaga pampapayat. Tingnan natin pag-aaral. Pagdating sa diabetes and coffee, diabetes and tsaa, ayon sa pag-aaral, na-divide nila sa dalawa. Kung kayo ay overweight, mataba ka. Okay. Mataba, overweight, may diabetes, wag na uminom ng coffee and tea. Kasi kung mataba ka na, coffee mo, may sugar, tea mo, may honey, tataas pa yung risk mo for diabetes. Kung mataba ka na. Pero kung payat ka naman, payat ka, 'di ba? Pwede ka mag-coffee and tea. Nakakatulong pa nga. Okay? So, nakakatulong lang to kung fit ka. Yan, if you are not overweight. Coffee and tea, maganda sa diabetes kung payat ang tao. Pero kung mataba, iwas na tayo. Tubig na lang. Basta mataba, may edad, mas maganda tubig. Anong klaseng tsaa pwede? Pwede naman po lahat. Chamomile, green tea, oolong tea, black tea, turmeric, luya. Pwede rin po. Ang problema lang yung dami ng asukal o yung honey na ilalagay. Kung wala kayong diabetes, pwede. Pero kung may diabetes, may high blood, medyo ingat po. Tulad na sinabi ko, lemon water, pwedeng-pwede. Ayan, very healthy. Maasim lang nga. Pero at least may lasa konti. Huwag mo na lagyan ng asukal. Lemon water, maraming vitamin C, for digestion, pwede rin for healing, pwede rin yan para sa skin, pampapayat, kasi tubig lang siya. Halos konti lang mga calories nito, ang daming vitamin C,
Pwede sa headache, good for energy, maganda po. Pag nagtitipid tayo, mahalang lemon ngayon, kalamansi na lang, i-alternate natin, di ba? Huwag lang lagyan ng maraming asukal, di ba? Kalamansi lang, pareho din naman ang benefits eh. Vitamin C para sa kidneys, bowel movement, immune system, pwede rin sa weight loss. Mas matipid. Buko, tubig ng buko, okay? Pwede ang tubig ng buko basta walang dagdag asukal. Yung nabibili kasi, minsan may nabibili ako eh. Hindi pure buko juice eh. Nilagyan na ng asukal, hindi na pwede. Pag nilagyan na asukal, hindi na po healthy. Pero kung walang asukal, ayan po, may potassium, manganese, vitamin C. Very healthy. Pero pagdating dito sa laman, ibang usapan na yan. Medyo nakakataba na eh. Pwede naman kumain, di ba? I-count nyo na as calories nyo. So, tingnan natin yung fruits natin. Pag mansanas mismo, Doc Lisa, pakita natin. Kita mo, mansanas mismo, 90 calories lang. Oh. Ang dami pang fiber, 4 grams. Ang mabagal ang taas ng blood sugar. Pwedeng-pwede yan. Mababa glycemic index. Yan, apple, pinakamaganda sa diabetes. Kahit makadalawa kayo isang araw, okay. Dalawa, tatlo, okay pa. Pag ginawa mo ng apple juice, di ba? Tinanggalan mo ng fiber, ang baba na ng fiber niya. Oh. Plus, tumaas pa yung calories niya, 150. Tataas ang blood sugar. Anong ibig sabihin nito? Pag ginawa mo ng juice, lalo na sa bote, sa lata, nilagyan pa ng asukal, nakakataas na siya. Hindi na maganda sa diabetes. Kahit sabi mo apple juice pa siya, ito pinakamaganda, apple mismo. Oh, next. Orange mismo, mas okay. Orange mismo, yan na, 69 calories na. Daming fiber. Dahan-dahan ng release ng energy. Okay na rin to. Pag ginawa mo siyang juice, kita mo, fiber 3 grams, fiber 0. Calories 69, calories 222. 222, 3 times. Ito, isang platong kanin na. Diba? Ang taas, ang daming sugar. Tataas pa yung sugar mo. So, medyo bawal na to sa inyo. Diba? Kaya kayo tumataba. Kaya tinatanong, ba't ako tumataba? Wala mo kinakain. Ang dami yung ganito eh. Ito na lang tayo. Okay? Dito na lang mas okay. Dito na lang mas okay. Pero kahit fruits nga, may limit pa rin to. Mamaya tuturo ko may limit. Ito, medyo tagilid tayo. Pagdating sa diet, soft drinks, di ba? Mga diet soft drink, mga zero. Ayon sa pag-aaral, kahit ito yung diet artificially sweetened beverage, yung mga zero calories, o yung pinaka-soft drinks mismo na may sugar, o walang, or artificial sugar, or fruit juice na sa lata, lahat sila nakakataas ng type 2 diabetes. Ayon sa meta-analysis sa British Medical Journal. Ayan. Bakit? Ito naiintindihan natin, sugar Ito sugar. Bakit ito wala naman sugar? Ang problema po kasi, yung utak natin nasasanay doon sa matamis pa rin 'Di ba? Kahit 0 calories, matamis pa rin siya. So, pag hindi ka na uminom nung diet mo, maghahanap ka na, mahanap ka tsokolate, ice cream, 'di ba? So, yung sa utak, yung gigil ng utak natin nandun pa rin. So, ang diet soda, connected din siya sa katabaan. Kasi yung habit pati yung lasa mo, magbabago yung panlasa mo. Cravings mo, lalo ka pa manggigigil. Can increase cravings for refined sugar ang diet soda. Increase risk type 2 diabetes, metabolic syndrome, malaki ang tiyan. Okay, so pinakamaganda, tubig na lang. Diba? Ito nga pinakita ko sa inyo, tubig, lemon water, wag matigas ulo, unsweetened tea, unsweetened coffee, vegetable juice, low-fat milk, syempre, limited pa rin to. Hindi naman talaga todo-todo. Diba? So, yung mga iiwasan, yung mga fruit juice. Pag sinabi kong fruit juice, mas maraming calories, diba? Tingnan nyo, diba? Natanggal kasi yung fiber doon, walang fiber. Ito, mas maganda sana, diba? May fiber, may prutas, pero, dagdag ko na rin, not all fruits pareho. Pag saging na nangingitim na overripe, taas na rin yan for sugar. Ang pinya, ang pakwan, medyo mataas. Hindi ko sinasabi bawal. Pwede kayo kumain, pero hindi pwede sobrang overripe, hindi rin pwede sobra dami. Pag ubas, mga 10 piraso. Kung mangga, bawat kainan, 10 pisngi, o hindi yung
isang mangga sa umaga, sa tanghali, sa gabi, tataba tayo nun. Okay? Kasi kahit prutas na, ito na, kahit prutas na mismo, may glycemic index pa rin eh. May prutas na kahit fruit na, high naman siya. Okay? Katulad ng pineapple, watermelon, raisins, overripe banana. Ang medium nga, mangga, grapes, oranges. Ang point ko, mas okay pa rin to kahit high siya kumpara sa mga delata na fruit juice. Pero kung prutas lang lahat pag-uusapan yung actual fruit, pwede kumain nitong high pero mas konti. Kung gusto niyo talaga na prutas na mababa pa, healthy pa, apple talaga. Avocado, strawberry. Huwag mo na dagdagan ng condensed milk ang strawberry at avocado mo. Ito, suha, pwede rin. Pears, pwede rin. Okay? Pinapakita natin. No? Ito ang okay, mababa. Ito, mababa-baba, pero tumataas-taas na. Papaya, mataas din, mga 60. Grapes, 53 na, mataas-taas. Ayan, no? Kita nyo. Ito na yung mas matataas. Melon, watermelon, papaya, and pinya. Pwede kumain ng diabetic, pero mas konti, mas okay tayo dito sa una. Mas matabang. Okay? So, pinakamaganda sa diabetes, gulay. Ito yun, low glycemic index. Pakita natin, Doc Lisa. Tingnan mo lahat ng gulay, 15 lang. Yan. Prutas mismo, mababa yung iba. Sabi ko, apple, ito medyo mataas. Pag sinama natin yung mga juice, mga soft drinks, nako, 100, dito tayo papatak niyan. Diba? Kaya wag na magtaka kung bakit tumataba ang ibang tao. So, sana po nakatulong tong video ko. Tubig na lang tayo. Okay lang yan, ha? Kung gusto nyo mag-juice, pwede naman. Ako, nag-apple carrot juice ako. Pero limited. Alam ko yung dami after exercising. Tapos yung prutas mismo, mas okay ito. Tagal na ako hindi iwas na tayo sa soft drinks at ibang bagay. Diba? Kung gusto nyo, nagpapalaki kayo ng katawan, walang problema. Pero kung may edad na, may diabetes na, diba? So lumalaki pa ang tiyan natin, tubig na lang po. Salamat po. Sana nakatulong tong video ko ngayong araw.